Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Exodo, Kabanata 12, talata 1 hanggang 10. Ang paglampas ng anghel. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron doon sa Ehipto. Mula ngayon, ang buwan na ito ang magiging unang buwan ng taon para sa inyo. Ipaalam ninyo sa buong kapulungan ng Israel na sa ika-10 araw ng buwan na ito, maghahanda ang bawat pamilya ng isang tupa o kambing. Kung maliit lang ang isang pamilya at hindi makakaubos ng isang tupa, maghati sila ng kapitbahay niya. Hatiin nila ito ayon sa dami nila at ayon sa makakain ng bawat tao. Kailangang piliin ninyo ang lalaking kambing o tupa na 1 taon pa lang at walang kapintasan. Alagaan ninyo ito hanggang sa dapit hapon ng ika-14 na araw ng buwan. Ito ang panahon na kakatayin ng buong kapulungan ng Israel ang mga hayop. Pagkatapos, kunin ninyo ang dugo nito at ipahid sa ibabaw at sa gilid ng hamba ng mga pintuan ng mga bahay na kakainan ninyo ng mga tupa. Sa gabing iyon, ang kakainin ninyo'y ang nilitsyong tupa, mapapait na gulay at tinapay na walang pampaalsa. Huwag ninyong kakainin ng hilaw o nilaga ang karne, kundi litsunin ninyo ito ng buo kasama ang ulo, paa at mga lamang loob. Ubusin ninyo ito at kung may matira kinaumagahan, sunugin ninyo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Pagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus, chapter 12, verse 11 to 20. Kapag kakainin na ninyo ito, dapat nakabihis na kayo, nakasandalyas at may hawak na tungkod. Magmadali kayo sa pagkain nito. Ito ang Paskwa ni Yahweh. Sa gabing iyon, lilibutin ko ang buong Ehipto at papatayin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao man o hayop, at paparusahan ko ang lahat ng Diyos-Diyosan sa Ehipto. Akong si Yahweh. Dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay na inyong tinitirhan. Lahat ng bagay na nakikita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko, at walang pinsalang mangyayari sa inyo habang pinaparusahan ko ang buong Ehipto. Ang araw na ito'y ipagdiriwang ninyo sa lahat ng inyong salinlahi bilang piyesta ni Yahweh. Sa pamamagitan nito'y maaalala ninyo ang aking ginawa, ang piyesta ng tinapay na walang pampaalsa. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang, aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa, sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Sa una at ika-7 araw ay magtitipon-tipon kayo upang sumamba. Sa loob ng 2 araw na ito ay walang gagawa ng anumang liban sa paghahanda ng pagkain. Ang pagdiriwang ng piyesta ng tinapay na walang pampaalasa ay gaganapin ninyo taon-taon, sapagkat sa araw na ito inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga lipi. Ito'y gagawin ninyo sa habang panahon ng inyong mga salinlahi. Tinapay na walang pampaalasa ang inyong kakainin simula sa gabi ng ika-14 na araw hanggang sa gabi ng ika-21 ng unang buwan ng taon. Sa loob ng 7 araw, hindi dapat magkakaroon ng pampaalasa sa inyong mga bahay. Ititiwalag sa sambayanan ng Israel ang sinumang kumain ng tinapay na may pampaalasa, maging siya'y dayuhan o purong Israelyeta. Saan man kayo naroroon, huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Tuwing ganitong panahon, ang kakainin ninyo ay tinapay na walang pampaalsa. Amen po. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa aking pagbabahagi ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-12 ng Exodo,
versikulo 21 hanggang 31. Ang unang Paskwa, tinawag nga ni Moises ang mga pinuno ng Israel at sinabi sa kanila, "Pumili kayo ng isang tupa para sa inyong sari-sariling pamilya at katayin ninyo ito para sa Paskwa. Kumuha kayo ng sanga ng halamang hisopo, basain ito ng dugo ng tupa at ipahid sa magkabilang poste at itaas ng inyong pintuan. At isa man sa inyo ay huwag lalabas ng bahay hanggang kinabukasan. Sa gabing iyon, lilibutin ni Yahweh ang buong Ehipto at papatayin ang mga Ehipsyo. Lahat ng bahay na makita niyang may pahid ng dugo sa magkabilang poste at itaas ng pintuan ay hindi niya hahayaang pasukin ng anghel ng kamatayan. Sundin ninyo ang mga tuntuning ito at palagi ang ganapin, pati na inyong mga anak. Patuloy ninyong ganapin ito maging sa lupain ipinangako sa inyo ni Yahweh. Kapag itinanong ng inyong mga anak kung bakit ninyo ginagawa ito, sabihin ninyong ito'y pag-aalaala sa Paskwa ni Yahweh nang lampasan niya ang bahay ng mga Israelita at patayin niya ang mga Ehipsyo." Nang masabi ito ni Moises, yumuko ang buong bayan at sumamba sa Diyos. Pagkatapos, umuwi na sila, isinagawa ang iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises at Aaron. Ang huling salot, namatay ang lahat ng panganay. Versikulo 20. Nang hating gabing iyon, pinatay ni Yahweh ang lahat ng panganay na lalaki sa buong Ehipto, mula sa panganay ng Faraon at takapagmana ng trono hanggang sa anak ng bilanggong nasa piitan. Namatay din ang panganay ng mga hayop. Nang gabing iyon, nagising ang Faraon, ang kanyang mga tauhan at lahat ng Ehipsyo, at nagkaroon ng napakalakas na iyakan sa buong Ehipto, sapagkat lahat ng bahay ay namatayan ng panganay na lalaki. Nang gabi ring iyo'y, ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron at kanyang sinabi, "Sige, pumalis na kayo sa Ehipto. Lumakad na kayo at sumamba kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo." Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 12, versikulo 32 hanggang 41. "Dalhin ninyo ang mga hayop ninyo, gaya rin ang pakiusap ninyo, at umalis kayo. Pero ipanalangin ninyo na kaawaan ako ng inyong Diyos." Pinagmadali ng mga Ehipsyo ang mga Israelita na umalis sa kanilang bansa dahil sabi nila, "Kung hindi kayo aalis, mamamatay kaming lahat." Kaya dinala ng mga Israelita ang mga minasa nilang harina na walang pampaalsa na nakalagay sa lalagyan. Ibinalot nila ito sa mga damit nila at pinasan. Sinunod ng mga Israelita ang mga sinabi sa kanila ni Moises na humingi sa mga Ehipsyo ng mga alahas na pilak at ginto at mga damit. Niloob ng Panginoon na maging mabuti ang mga Ehipsyo sa mga Israelita, kaya ibinigay ng mga Ehipsyo ang mga hinihingi nila. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang mga ari-arian ng mga Ehipsyo. Naglakbay ang mga Israelita mula Rameses papuntang Sukot. Mga 600,000 lahat ang lalaki, hindi pa kabilang dito ang mga babae at mga bata. Marami ring mga dayuhan ang sumama sa kanila at marami silang dinalang hayop. Nang huminto sila para kumain, nagluto sila ng tinapay na walang pampaalsa mula sa minasang harina na dala nila galing sa Ehipto. Hindi ito nilagyan ng pampaalsa dahil pinagmadali sila ng mga Ehipsyo na umalis at wala na silang panahon hintayin pa ang pag-alsa ng minasang harina. Nanirahan ng mga Israelita sa Ehipto ng 430 taon. Sa huling araw ng 430 taon, umalis sa Ehipto ang buong mamamayan ng Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Good evening, everyone. Our devotion for today is from the book of Exodus chapter 12, verse 42 to 51. Ito ay isang gabing pangingilin sa Panginoon dahil sa paglalabas niya sa kanila sa lupain ng Ehipto. Ito ay yaong gabi ng Panginoon na ipangingilin ng lahat ng mga anak ni Israel sa buong panahon ng kanilang lahi. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron,
Ito ang tuntunin na sa Paskwa. Walang sinumang taga-ibang lupain na kakain niya. Datapwat ang alipin ng bawat lalaki na nabibili ng salapi pagkatuli sa kanyang makakain nga niyaon. Ang nakikipamayan at ang alilang binabayaran ay hindi kakain niyaon. Sa isang bahay kakanin, huwag kang magdadala ng laman sa labas ng bahay. Nisisira kayo ng kahit isang buto niyaon. Ipangingilin ng buong kapisanan ng Israel. At pagka ang isang taga-ibang lupa ay makikipamayan kasama mo at mangingilin ng Paskwa sa Panginoon, ay tuliin lahat ng kanyang mga lalaki at saka siya'y lumapit at ipangingilin. At siya'y magiging parang ipinanganak sa lupain ninyo, datapwat sinumang di tuli ay hindi makakain niyaon. Isang kautusan magkakaroon sa ipinanganak sa lupain at sa taga-ibang bayan, nakikipamayang kasama ninyo. Gayon, ginawa ng lahat ng mga anak ni Israel kung paano inuutos ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, gayon nila ginawa. At nangyari ng araw din yaon na kinuha ng Panginoon ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto ayon sa kanilang mga hukbo. This is the word of God. Amen.